下，俗人一场。芸芸众生却贪着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好奇有啥子贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人更像一步一步稳，我们俗人从未想挣扎不分，我们俗人狗兰亭曲月舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地涂鸦。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。是一趟却随意我的期盼，这个结局当我不惧，学会失去，等你后悔那也是后悔。我的狂野好多狂天，每场戏我都只手眼底，越难越死生处在千万余不一落就地。Kung malulutas mo ang kaso ng ganun kabilis, tuluyan ang mawawala ang hatol mong kamatayan. Salamat, kamahalan. Halimaw. Talaga bang hindi mo ako naunawaan? Ha? Walang awang halimaw. Kamahalan, huminahon kayo. Hindi niyo po kailangan magalit sa halimaw. Tinanong ko to kung bakit bigla itong nagalit. Ngunit hindi ako pinansin. Kamahalan, hindi naman magagalit ang dragon ng walang dahilan. Sabihin mo sa akin, bakit ito bigla na lamang huminahon kanina? Marahil naubusan na siya ng lakas o takot siyang masaktan si Prinsesa Lin-an. Nais kong malaman ang tungkol sa gabay na tanso na siyo kong tawagin. Anong masasabi mo sa kanya? Ang binatang yun ay may kakayahan at maaaring magsilbi sa hukuman. Ihayag ang utos ko, palakasin ang tanggulan ng kabisera. Walang maaaring lumabas sa itinakdang oras ng pag-uwi. Opo. Ang sabi mo ang pinuno ng Hilaga, matagal na hindi bumabalik sa kabisera? Opo. Ipatawag niyo siya sa susunod na tagsibol. Di pa rin mahanap si Hang Yuen. Di rin siya mahanap niya na pinunong Jin Lian at ika-4. Pinatay ni Hang Yuen si Ping Yuen para hanapin ang kasamahan niya. At nawala siya matapos ang pagsabog sa Sangbo. Tingin ko pinunong Wei. May kinalaman din po siya sa kasong yun. Ito, hula ko lang po ha. Nung tumakas po si Hang Wei, nakasama niya si Prinsesa Ping Yang, maaaring gumamit sila ng makapangyarihang sandatang magkukubli sa kanila. Maaaring galing ang bagay na yun sa bulwagan ng Qinglong. Hahanap po ako ng katibayan sa Qinglong. Ang Qinglong ang himpilan ng sektang pangkalangitan ng Dafeng. Masyadong malayo yun. Chanro? Amain. Magtungo ka sa bulwagan upang magsiyasa. Kung mayroong makapangyarihang sandata na maaaring magkubli ng aura at kung naroon ang manlalakbay na sina Hang Wei at Hang Yan. Opo.
Salamat, binibining Nangong. Pinuno, may pulong kami ni Jinlian. Umaasa ako mahahanap na namin si Hang Yuen ngayon. Nakakagulat. Sina unang Prinsesa Waiching at Prinsesa Linan, pareho pa silang malapit ang loob sa'yo. Si Prinsesa Linan nga, tila nais pa talaga siyang kunin bilang pantas, hindi ba? Talagang hindi ko inaasahan yun. Tiyo, tumigil na nga kayo riyan. Sa tingin niyo magandang bagay yon, ha? Ang tindi ng pinagdaanan ko ngayong araw at talaga mapanganib. Kung hindi lang ako nakapag-isip agad, malamang nasa piitan na naman ako ng Jingzhou ngayon eh. Hay nako, pinsan, inaasahan ko na yun sa'yo. Kaugalian na may dalawang asawa ang lalaki nun. Ngayon, dalawang pinunong pinagsisilbihan mo. Ano nang gagawin mo niyan sa hinaharap? Si Prinsesa Linan, may pagkatuso siya at nagsinungaling sa akin. Ngunit siya pa rin naman yung nagligtas sa akin. Sa tingin mo ba, sinusubukan ka niya na maging patutot niya? Kung ganun, nalalapit ang pagtatagumpay mo. Sa tingin niyo ba, Ama, kagalang-galang ang ganong hanap buhay? Hoy, nais lang naman niya akong iligtas. Ngunit matapos ko siya makasama nitong nakaraan, naisip kong hindi nga talaga siya matalino at walang pagkukusa. Ngunit, inosente siya, maunawain, tapat din siya, maalaga, at mabuti siya sa akin. May paghanga ka ba sa kanya? Tiyo, sayang ang kakayahan niyo sa pagiging bantay ng imperyo. Dapat magsulat kayo ng mga kwento dun sa aklatan. Tanyag naman kayo, di ba? Sabi ko na nga ba, nasa tamang gulang ka na upang mag-asawa, ha? Ako na nga to nag-aalala sa'yo. Mula lang naman ang angkan ng Shu sa pangkaraniwang angkan. Paano tayo makakapag-asawa ng Maharlika? Sandali, paano si Prinsesa Waiching? Si Prinsesa Waiching, ay hinahon siya, panatag siya, at may tiwala sa sarili niya. Kung pagsisilbihan ko siya, wala nang sino man ang magtatangkang bumangga sa atin sa Dafong. Ang hinaharap ng angka ng Shu ay nakatitiyak na magiging matatag. Kahit na sino pa kina Prinsesa Waiching o Linan, kailangan mo pa rin magsilbi sa parehong angkan. Pagiging madiskarte tawag doon. Ay, nakuning yan. Alam mo, sa totoo lang, yung pagsisilbi mong mag-isa sa dalawang prinsesa, nalulungkot talaga ako. Ano kaya kung Ay, naku, Tino. ipakilala mo ako kay Prinsesa Waiching? Tingin mo, pagsisilbihan ko siya ng buong makakaya ko para sa inaharap ang angkan natin. Ha! 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 Ina! Nais pagsilbihan ni Ama ang unang Prinsesa Waiching! Tumahimik ka na riyan. Ina! Aba, tumahimik ka na. Ha! Narito ka na. Narito na nga ako. Kumusta ang sugat mo matapos ang ilang araw? Ikaw ba si Ikatlo? Pagbati, masaya ako makilala ka. Ako ang matandang kapatid ni Ikatlo. Ang tagapangalagang si Shu Qian. Malamang ikaw si Ika-4, tama? Ako si Ika-4, si Chuyen siya. Kapatid ka ni Ikatlo? Bakit? Ayaw niya bang magpakita? Tiyak akong alam ninyong lahat na mag-aaral sa akademya ng Yunlong bunsong kapatid ko. Nalalapit na ang pagsusulit niya. Nakapako na siya sa akademya at hindi siya makaalis. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ipinagkatiwala na sa akin ng mahal kong kapatid ang lahat. Hindi ba tama ako? Ika-4. Tawagin mo nga uli si Ika-6. Tingnan mo kung narito lang siya. Ika-6, nariyan ka ba? Wala siya. Sandali. Ano bang ginagawa niyo ngayon? Tinatawag siya. Ang akala ko maaari niyo lang tawagin ng tao gamit ang salaming jade. Paano mo nalaman yun? Sinabi ng kapatid ko sa akin. Nga pala, kailan pa nagkaroon ng bagong gamit to, ha? Bakit hindi niyo man lang sinabi to sa kapatid ko? Ang salaming jade na yan, ginagamit sa pakikipag-usap. Ngunit sugatan ako noon at kulang sa lakas kaya naisip kong pansamantalang itigil lang muna ang kakayahan nito. Nitong nakaraan lang, binuhay ko muli ang kakayahan ng salamin. Binuhay. Tinigil. Pakikipag-usap. Tama yun. Tingnan mo ito.
Ikalawa, gumising ka na at magsanay. Nais mo bang paslangin kita? Hintay lang. Ikaw ang papaslangin ko. Ay, ano ba kayo? Tama na yan. Mag-usap na tayo, ha? Kami ni Ika-4, hinahanap namin si Hangyan hanggang ngayon. Ngunit ang alam lang namin, hanggang ngayon, narito pa rin siya sa lungsod. Hindi namin alam kung nasa ang eksaktong lugar siya. No? Hindi niyo siya mahanap gamit ang salamin? Alam mo, maaari naman sana yun. Ngunit yung si Hangyan, ang ibig ko sabihin, yung salaming jade ni Ika-6, tila may humaharang na kung ano. Tila may humaharang na kung ano? Ano ikatlo? May nalaman ka na ba kaya tinawag mo kami rito? Naalala niyo ba yung sinabi ni Hang Yuen na pinatay niya si Conde Ping Yuen dahil dun sa kasamahan niya? Ano naman ang meron doon? Nalaman ko na lang bigla na ang kasamahan niyang si Hang Wei ay may dalang mahiwagang sandata upang makapagkubli siya at tumakas siya kasama si Ping Yang. Maaaring ang mahiwagang sandatang yon na kaya makapagtago ng sino man ay galing kay Zhou Qishong. Nakatitiya ka ba? Ang ibig sabihin, yung pagkawala ni Hangyan ay may kinalaman yun sa kaso ng Sangbo. Hindi ko pa tiyak. Ang nararapat nating gawin ngayon ay hanapin si Hang Yuen upang ito'y malutas na. Sige. Sabihin mo. Anong iniisip mo? Wala akong iniisip. Ngunit merong lugar na maaari nating subukan. Sa tahanan ni Ping Yuen? Tama. Nagtungo rito ng si Hang Yuen upang hanapin niya si Hang Wei. Maaaring bumalik siya rito. Magsisiyasa tayo. Pagkatapos, hahanap tayo ng mga bakas patungkol kay Hang Yuen. Tayo na. Pinuno, ipinatigil na lahat ng kalakalan sa kabisera. Ang kababaihan at kabataang patungo rito ay naipit sa isang lugar. Sa tingin ko, saka na lang po natin sila ipadala pagkatapos ng kaguluhan. Wala munang kikilos. Baka mapansin tayo ng mga gabay ng gabi. Yung mga alagad ng batas, anong balita? Wala pa po sa ngayon. Umalis ka na. Magmatsyag ka. Opo. Yung masaya naman. Kamamatay lang ni Conde Ping Yuen. Ngunit mayroon ng mga himig agad sa tahanan niya. Walang silbing tagapagmana. Mukhang ang anak ni Conde Ping Yuen ang humalili sa Yatsi. Buti na lang alam na to ni Pinunong Wei. Sa tingin ko natutukan na rin to ni Pinunong Wei. Nasa ilalim ni Wei yan ang mga taong ito. Maaari bang wag kang masyadong maingay? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Ika-4. Hindi, Chuchu. Maaari ba mag-ingat ka riyan sa dala mo? Ano bang ginawa nito sa'yo? Hindi bali na. Ako may mali. Ganito yan. Palihim kasi tayo nagsisiyasat. Yung dala mo masyadong malaki. Madali tayo makikita. Itatabi ko lang. Ha? Hindi yun maaari. Shh! Tama na nga yan. Hindi niyo ba kayang tumahimik? 10 taon na niyang dinadala yan sa likod niya. Kaya kung sa tingin niyo bibitawan niya yan, talagang hindi yun mangyayari. 10 taon na? Tama. Sa 10 taong yun, hindi pa naaalis sa lagayan ng aking espada. Dinadalisay ko yun ng chi upang labanan si Ikalawa sa tamang panahon. Kuha ko. Pinatatali mo lang, ngunit di mo naman ginagamit. Ganun na nga. Pinatatalim, ngunit hindi ko naman ginagamit? Pinatalim ng 10 taon nang wala man lang pagkakataong gamitin yon. Magandang tula. Magandang tula na yon at angkop sa akin. Anong sunod na parirala? Shu Qian
Shuchi yan. Maari bang sabihin mo yung susunod na parirala? Nais ko malaman. Yung susunod, madali lang naman yun. Limot ko na. Sikapin mong alalahanin. Hindi ko nga maalala. Tingin mo di ko sasabihin sa'yo kung naaalala ko. May paparating. Sino ka? Umalis ka na! Sino ka? Maniningil ako ng utang. Ikaw yung... Hindi maaari. Nakita ko mismong namatay ka! Gumapang ako pabalik mula sa impyerno upang makapaghiganti sa inyong lahat! Hahanapin ko ang bawat isa sa inyo. At pagkatapos... Zombie ba yan? Gawa ba to ng halimaw sa ilog ng Sambo? Langit at lupa! Hindi ko siya kaya sa isang tagpas lang. Kung ganon, takbo!
Kumusta? Nakatakas ba kayo? Narito ako sa itaas. Hoy! Nasaan yung matanda? Narito ako sa baba! Galing ah. Astig pala mga kasama ko eh. Hindi natin alam ang kakayahan ng halimaw. Hindi tayo maaaring lumaban. Nag-usap na kami ni Ika-4. Magtatago kami sa sekta. Sandali. Hindi ka taga-TND. Bakit mayroon kang salaming Jade? Lagot na. Nagpanik ako. Nakalimutan ko yung tungkol dun. Ayaw magambala ng kapatid ko eh. Bago ang pagsusulit. Kaya nasa akin tupat samantala. Tigil! Sino yan? Ako lang to. Pinunong Shu. May lumusob sa tahanan ng konde. Pinatay niya lahat. Nataasan ako magsiyasat. Hindi ko siya kinaya. Mapanganib siya. Kaya mag-iingat ka. Maglabas ka ng babala. Opo! Amo, naghalugog kami. Ngunit hindi namin makita ang anak ng konde. Hindi na yan kailangan. Sa tingin ko, may iba pang tao rito noon bukod sa mamamatay tao. Sino ang unang nakapansin na may kakaiba sa tahanan ng konde? Sila pong dalawa. Gabay na ginto. Gabay na ginto. May nakita ba kayong kahinahinala noong napansin niyo ang pangyayari? Wala po kami nakita, Pinuno. Hindi kami ang nakatuklas sa nangyari. Hindi kayong dalawa? Sino pala? Si Gabay na Tansong Shu. Si Su Jian? Nasaan siya? Pinunong Wei. Sinalakay ang tahanan ng konde. Walang nakaligtas kahit yung mga tagapagsilbi nila. Kailan yun nangyari? Sinong may gawa? Ngayon lang nangyari. Nakita ko mismo nung nagtungo ako ron upang magsiyasat. Nakasuoto ng kulay abong balabal. Nasa antas 4 ang kakayahan niya. Hindi ko siya kayang labanan. Ang hinala ko na sa kanyang selyadong bagay ng sangbo. Paano mo nasabi? Yung pagkamatay ng anak ni Conde Ping Yuen, kapareho ng sa hukbo ng imperyong namatay din doon. Masdan mo ito. Siya ba yung lalaki? Siya nga po. Si Hang Wei to, hindi ba? May sandata ang bulwagan ng Qinglong na kaya makapagkubli. Ngunit nawala yun nung nakaraan. Upang maiwasan ang kaguluhan, hindi yun sinabi ni Abad Panshu sa lahat. At kasabay ng pagkawala ng sandata, ang pag-alis ni Hang Wei sa Qinglong. Kung gano'n naman pala, ginamit ni Zhou Qishong ang sandata ng bulwagan ng Qinglong upang makatakas siya. Bakit naman napunta kay Zhou Qishong ang mahiwagang sandata? Sa ngayon, bumalik si Hang Wei sa kabisera para pumatay. Hahanapin ko ang bawat isa sa inyo. At pagkatapos... Naghihiganti si Hang Wei. Ang sabi niya meron pa siyang pakay. Naghihiganti? Pinunong Wei, maaaring hindi pangkaraniwan ang kaso ng pagtakas ni Prinsesa Pingyang. Ituloy mo. Nalaman kong nais dalhin ng kamahalan si Pinunong Yu sa gabinete. At bukod doon, nagalit ang kamahalan at inireklamo siya. Namatay si Pinunong Yu sa lungkot. Matapos ang 1 taon, muling nagbalik si Hang Wei sa kabisera at pinatay ang anak ni Conde Ping Yuen. Hawak ng Conde ang samahan ng Yatsi at kaya niya siyang palihim na palayasin sa kabisera. Ibig mong sabihin, may kinalaman dito ang tunggalian sa kapangyarihan ng mga pinuno ng imperyo at maharlika? Alam niyo po ba kung sino ang pinakamakikinabang sa pagtakas po ng prinsesa at sa pagkamatay ni Pinunong Yu? Oo nga. Maraming mga hakbangin ang may mga katungkulan ang may kinalaman dito. Pinunong Wei, ang tahanan ni Conde Ping Yuen. Jiang Luzhong, lumapit ka sa akin.
Inatasan kitang siyasatin ng mga Yatsi. May balita na ba? Palihim ko po yung sinisiyasat nang hindi napapansin ng alagad ng batas. Mula nung namatay si Conde Ping Yuen, naging matamlay na sila dahil walang pumipigil sa kanila. Nasa kabisera pa rin sila hanggang ngayon. Mabuti. Tila ang anak ni Conde Ping Yuen ang humalili sa kanya sa samahan ng Yatsi. Dapat na yung pigilan. Apo. Gawin yung nais ninyo. Abala ko ngayon. Paalam, Pinuno. Ang lakas naman ng loob mong agawan ako ng gawain. Ay, Gabay na Gintong Jiang, huwag ka na magalit. Alam ko namang sinisiyasat mo ang kaso sa tahanan ng Konde. Yung kasong yun, malaki yung kinalaman sa kaso ng Sangbu. Kung makikipagtulungan kayo, sa hawak kong kaso, ikaw pa rin ang pupurihin ng mga tao kapag nalutas na mga yun, hindi ba? Bata, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Kung may kailangan kang anumang tulong, sabihin mo lang sa akin, ha? Salamat, Gabay na Gintong Jiang. Wala yon, walang anuman. Nasaktan ka ba? Ginawa ba sa'yo ito ni Hangoy? Ay, salamat. Ang sipag mo. Maaaring may kinalaman siya sa kaso ng Sangbo. Ngunit haka-haka pa lang yun sa ngayon. Lin-An? Lagi kayong binabanggit ng kamahalan mula nung natapos ang pagdiriwang ng Sangbo. Sa wakas narito na kayo. Lin-An? Tia, gaano ka nakatagal na wala mula nung umalis si Pingyang? Wala nang kumain sa prutas na yun mula nun. Kanina lamang, umulan ng napakalakas at maraming nahulog. Halina sa loob. Tia, ito po ang... Madalas pa rin akong mainip. Kapag may oras ako, isinusulat ko to bilang basbas sa kanilang dalawa. Matagal kang hindi dumalaw. Ang kamahalan, lagi niya kayong bukang bibigat ng prinsesa. Heto, tikman mo bagong pitas ito. Matamis ba? Nung si Pingyang 10 taon pa lang, nagpakuha ang kanyang ama ng puno na mula sa katimukan. Pihikan siyang bata. Lagi niyang sinasabing maasim ang bungang iyon. Ang nais niya lang ay ang bunga sa puno na ito. Yung bunga ba sa katimugang rehiyon ay talagang napakatamis? Tingin ko, dahil yun sa... Siya mismo ang nagtanim nun, kaya kinahiligan niya. Talagang ninanais niya to, ngunit hindi niya na to binalikan. Hanggang ngayon kaya... namumuhi pa rin siya sa amin. Tia, walang galit na nagtatagal sa anak at magulang.
hindi na siya galit sa inyo, Tia. Sa susunod, kapag may nabalitaan ka sa kanya, sabihin mo sa kanyang napakatamis at makatas ang bunga ng puno na yon. Sabihin mong hindi ko siya sinisisi. Hindi rin siya sinisisi ng ama niya sa kalangitan. Nais lang naming bumalik na siya upang makita siya. May natanggap akong liham sa kanya. Ilang araw nang nakalipas. Nagtungo raw siya sa Zhongzhou. At maganda ang tanawin. Talagang naibigan niya. Natatakot siyang parusahan ng emperador. Kaya ayaw na niyang bumalik. Kung yun ang dahilan ng hindi niya pagbalik, maaaring ako ang dumalaw sa kanya. Wala rin naman akong ginagawa. Ngunit, Tia, malayo ang Zhongzhou. Pagdating ninyo po ron, marahil katapusan na ng buwan. Hindi nyo na siya maaabutan. Ano kaya kung payuhan ko po ulit siya kapag nagpadala ulit ako ng liham sa kanya? Tama. Mabuti yun. Sabihin natin kay Ginoong Lee na maghanda siya ng mga bagong kasuotan at palamuti para sa pagbabalik niya. Meron siya... May gagawin pa po ako. Kailangan ko nang umalis. Linan, pinagkakatiwala ko sa'yo. Si Pingyang. Kapag hindi nalutas yun, sa loob ng 3 araw, ibababa kong katungkulan nyo! Hindi nyo kailangang magalit, kabahalan. Linangin ninyo ang inyong puso. Huwag ninyo guluhin ang inyong isipan. Kamahalan, 2 ulit ng pinatakas ng mga tagapangalaga ang salarin. Pabaya sila sa tungkulin nila. Mayroon akong hinalang nakikipagsabuatan si Wei Yan upang hindi mahuli ang salarin. Siyasatin ninyo itong mabuti. Maestradong Chen, ano sa iyong palagay? Hindi pa nalulutas ang kaso ng Sangbo at naganap ang pagpatay sa tahanan ni Conde Ping Yuen. Huwag kayong magalit, kamahalan. Kailangan niyo pong maging mahinahon. Para sa akin, dapat nating marinig ang sasabihin ni Pinunong Wei. Kamahalan, sa aking palagay, ang kaso ng Conde at ang kaso ng Sangbo ay isang suliranin lang. Bukod pa rito, kilala ko na ngayon kung sino ang salarin na pumatay kay Conde Ping Yuen. Sino siya? Mayroon ding kinalaman si Prinsesa Pingyang na nawawala na ng 1 taon. Nalaman ng mga gabay ng gabi na ang pagkawala ni Prinsesa Pingyang ay maaaring iniutos ng ilang mga may tungkulin sa imperyo para sa kasiraan ni Pinunong Yu. Anong ibig mong sabihin doon? Kamahalan, maaari bang paalisin ninyo muna sila?
Ang lakas ng loob niyang paalisin tayong lahat. Malamang meron siyang lihim na motibo. Mga ministro, kung mahalagang bagay ang iulat ni Pinunong Wei, nararapat lamang na paalisin niya tayo sa silid. Mahalaga tayong pinuno sa imperyo. Walang bagay na dapat itinatago sa atin. Alam niyo, talaga namang kitang-kita na ipinagyayabang niya sa atin kung gaano sa kinikilingan ng kamahalan. Pinunong Wei, ingat po kayo. Pinunong Wei. Pinunong Wei, maaaring malaman kung anong uri ng halimaw ang mamamatay taong yon sa tahanan ni Conde Pingyuan? Pinunong Jiang, dawit rito ang kaso ng Sangbo, hindi maaaring ibunyag. Gayunpaman, hawak na ng tagapangalagang impormasyon. Malapit na ring maibunyag kung ano ang katotohanan. Malalaman mo rin yon pagdating ng panahon. Mabuti. Yun ko yan. Anong pinag-usapan ni na Pinunong Wei at ng kamahalan kanina? Ang kasong ito ay sinisiyasatan ng gabay na tansong si Su Qian sa yaman. Kung ano ang sinabi ni Pinunong Wei sa loob, ay naririnig din niya sa tanggapan nila. Si Su Qian? Ano ba? Bakit nag-iimpake pa rin kayo? Hindi nyo ba kayang bilisan? Bilis! Ayusin nyo lahat! Bilis! Pinunong Jiang, huminahon lang kayo. Ginagawa namin ang makakaya namin. Ang anak ko, nasaan na siya? Bakit wala pa rin siya? Minadali na namin siya. Parating na rin po. Huminahon lang po kayo. Bilisan nyo na! Anak, halika! Bakit, Ama? Ayusin mo na ang gamit mo. Sumama ka sa pag-alis ko sa kabisera. Ha? Bilisan mo! Kumilos ka na! Kilos na! Bilis! Tigil! Magsisiyasat ang tagapangalaga ayon sa utos. Pinuno, lalabas kami ng syudad. Tulungan niyo kami. Tanggapin niyo to. Walang maaaring pumasok o lumabas ng syudad. Akong ministro ng digmaan, si Jiang Feng. May mahalaga akong gagawin. Kailangan ko lumabas. Paraanin niyo na kami ngayon na. Walang maaaring sumuway. Mag-isip kang muli, Ministro Jiang. Magtsaka ka muna. Salamat, Pinunong Wei. Pinuno, nais lumabas ni Ministro Jiang at ng pamilya niya sa kabisera, ngunit napigilan sila. Kuha ko na, alis na. Kinagat nila yung pain? Ang galing niyo, Pinunong Wei! Dahil po sa paghihintay. Dahil sa matyagang paghihintay, nahuli niyo po agad ang salarin. Kung hindi mo rin naisip na maaaring may kaugnayan ng kaso sa hidwaan sa imperyo, hindi mababahala si Jiang Feng sa narinig niyang balita. Opo. Kaya lang, gumawa kaya ng maraming bagay ang pinuno nila upang alisin ang tanda ng nilalang para lang matulungan si Hang Wei na magawang makapaghiganti? Sa taglay na kakayahan ni Hang Wei, hindi siya sangkot sa kaso ng Sangbo. Sa tingin ko yung nasa hukuman ng siyang unang nasangkot sa suliranin ng Sangbo. Ang pagpapakawala ng tanda ay pagtataksil din. Palagay ko nga, yung nilalang na nasa ilalim po ng lawa ay... Ano yun? Ano? Sabihin mo sa akin. Ang dating dalubtala. Ano naman ngayon? Sa paglabas ni Hang Wei, ibig sabihin maling iniisip ko. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan eh. Kung may iba pang tumutulong ngayon kay Hang Wei, ano kaya ang layunin nila upang tanggalin ang tanda? Huwag mo na lang isipin yon. Tingnan mo kung anong kaya mong gawin pagkatapos mahuli si Hang Wei.
Ginamit ko ang kapangyarihang paglilipat sa ibang lugar sa tahanan ng ministro ng digmaan. Sino ka? Walang sino man sa kabisera ang hindi nakakakilala sa akin. Binata, matagumpay mong nakuha ang aking pansin. Akala mo tapos na ako, ngunit narito lang ako. Pang-apat na antas na salamangkero? Ang lakas naman ng loob mo upang pigilan ako. Ang lakas ng loob ko upang pigilan ka? Mahusay ka. Talagang ang matapang ka. Nahikayat ako sa iyong sinabi. Paano nagagawang manood lang at hindi kumikilos ang mandirigmang nasa ika-4 na antas?上天山来向云峰。